We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Panahabon sa nawalat na cellphone sa Naga City sa pool sa CCTV. Asin, dagdag buwi sa arak, suportado kan DOH. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate De La Vieres. Nawalat na cellphone sa CRS outlet kan PSA sa Naga City, basang nakinuakan sarong babae, insidente sa pool sa CCTV. Ginibong pagkuakan babae sa cellphone, laog na subuot sa kasong theft, susug sa mga otoridad. Ang detalye tutukan sa report ni Chris Novello. Sa CCTV footage na ini mahihiling na business as usual ang mga nagkukuha ng dokumento sa Civil Registry System outlet kan Philippine Statistics Authority Camarines Sur. Aban-aban pa mahihiling ang babaeng nakasulot initom na bado na pasimpleng may kinua sa tukawan kan opisina. Ang kinuapalan kan babae sa video cellphone na pagsasadiri, niglo din na nagkukuha ng Senomar para sa iyang tugang. Day kay ninarisan na nahulog palat ang sa iyang cellphone sa tukawan. Pinurbaran pasubot niya na kontak ko ng cellphone alagad unattended na. Sana makonsensya po siya ali man po kaya to sa pinagalan ko. Pero ang bulang ko man po itong pagalang kwartang to tsaka itong cellphone na to. Nakaabot naman sa kaaraman kan kapulisan ng insidente asin, nakikipagtabangan na sa PSA nganing masusukan na sambitan ng sospek. May intensyon na eh. Kung makita mo yung galaw ng babae na nakunan po doon sa PSA, may intensyon na siya. So, papasok na siya sa TEP. Rata sa kamot kan mga otoridad ang 18 anes sa lalaki sa Lagunoy, Camarines Sur. Ini makalisma ko sa iyang posisyon ang nawawarang motorsiklo kan sarong residente kan Barangay San Francisco kan parehong Banwaan. Susog sa Lagunoy PNP pasado alas 2 din maagahon kan Hulyo 13 kan malalay ang motorsiklo makalisma walat kan may sadiri ang labi ka ini kay Amerikas na napaandar kan lalaki. Nagkanta po kami ng hot pursuit operation dahil positive po si suspect and so hinabo na motor, pinag-arrest po si suspetsado and pinagsampan po siya ng kaso ng pagbaylar sa Section 3 ng RA 10883. Ini pong new anti-kidnapping law of the Philippines. An apilakan kapulisan maging responsable ang lambang motorista sa paggamit asin pagarahe kanunadan nga ni malikayan ang siring ng mga krimen. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Arestado ang sarong 39 anyos na babae sa kinundusir na search warrant operation kan mga otoridad sa pigistaran kaini sa Barangay Bagong Bayan, Jose Panganiban, Camarines Norte. Nakuha sa nasambitan ng operasyon ang pirang sachet kan pigtutubudang shabu. Sigun sa mga otoridad, haloy nang pigbabantayan ang iligal na gibo kan nasambitan ng babae. Sa ngunya nagtitinir sa kustodiya kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Tulong lalaki na naaktuhang nagaapon asin nagsusulo nin basura sa gilid kan tinampo sa Bato, Catanduanes, arestado kan kapulisan. Mantang sarong babae na nahampang sa kasong estafa, arestado sa Daet, Camarines Norte. Ang detalye sa pagtutok ni Rosie Nieva. Arestado ang tulong lalaki huli sa pag-aapon asin pagsulo nin mga oil filters asin iba pang klase nin basura sa gilid kan tinampo sa Barangay Sipi, Bato, Catanduanes. Huli kaini nahahampang ang mga naaresto sa kasong pagbalgar sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nangapudan man ang kapulisan sa publiko na likayan ang pag-aapon o pagsulo nin mga basura nganing mamantinir ang kalinigan kan kapalibutan. Sa Daet, Camarines Norte,
Arestado ang 54 anyos na babae na saro sa tulong persona na pigahanap kan mga otoridad. Napag-araman na 5 persona ang enot ng pig-isyuhan ni mandamiento de aresto kan korte para sa kasong estafa. Nagpapabisto kaya ang mga ini como ahente asin nagagamit nin palsipikadong dokumento nganing makapanloko. Apura sa 54 anyos, enot ng nadakop kan mga otoridad ang duwang iba pang kaibanan kaini asin sangunyan duwa na sana ang nagtitinir na at large. Arestado ang sarong 50 anyos na lalaki sa kinundusir na gun by bust operation kan mga otoridad sa barangay Pamurangon sa Banuaan, Candaet. Nakumpiskar sa sospek ang sarong badil na kargado nin mga bala asin magasin na may 8 bala. Sa presente, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Piguhurot kan health advocates na dugangan pa ang syntax o buwis sa arak. Suportado kan Department of Health. Alagad pirang paratianda, may paghandal sa posibleng epekto kan dagdag buwis sa indang negosyo. Uyan report ni Chris Novello. Kung dati panusubot ang porsyon na inikan pinagtatrabauhang tindahan ni Noralyn, alagad pon kan magmahal an arak nin huli sa syntax o buwis kaini, nagdikit na ang nagbabakal kaini kaya dikit naman ang sa indang pigdi-display ng mga panindang arak. Ang minsan mga Sabado lang, pa duwa-duwa lang na gin. Antisipado naman subot ni Noralyn na maapektaran ang siring nindang nagtatrabaho sa salit na tindahan in kaso dagdagan pa nin buwis an arak. Piguhurot kay ang ngunyan kan health advocates na dagdagan pa ang syntax o buwis sa mga inumong arak. Obheto kaini na mas magdikit pa ang mga Pilipinong nagkukonsumo kaini. Nagduluwas kaya sa Global Burden of Disease Health Metrics kan 2021, ang labing pag-inom ng arak ang saro sa top risk factors na kausakan pagkakaroon asin disability kan mga tao sa nasyon. Suportado man kan Department of Health ang kahagadang dagdagan nin buwis ang mga arak. Kasi ang pag-inom, and it has been proven na daw pinasabing drink in moderation, but ang mga pag-aadal, mga studies reveals that daw ka nga ni padikit-dikit na gainom pero may long-term effect pa na negative. Dayman pigahalin ni Dr. Miliana ang posibilidad na may mga babarakal man ginaray kaini maski langkawan ang buwis. Mayo man subot na maraot sa pag-inom kaini asin pirming dapat tandaan na aramon ang limitasyon asin drink responsibly. Kay banan si Jovel Oviso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sir, pabor ka po ba na dagdagan ang buwis sa arak? Pwede. Para sa mga parainom mabawasan na. Dahil. Kapag dinagdagan kayo, malangkaw na naman ang presyo ko yan. Pwede naman pong dagdagan yung as long as nakaka-contribute siya ma'am sa community natin. Kasi karamihan talaga sa atin ma'am, nagiinom na ma'am eh. Dapat na inaman, pag dinagdagan yan, mamahal na yan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Population Census kan Philippine Statistics Authority nagsikad na. Populasyon sa probinsya ng Camarines Sur posibleng madagdagan pag natapos na ang census. Obheto kan census aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate kan huring census kan 2020 o kan panahon kan COVID-19 pandemic, uminabot sa 12 milyon ang populasyon sa probinsya ng Camarines Sur. Alagad ang numerong iyan posible pasabot na madagdagan sa pagsikad na na population census o POPSEN na madurar hasta sa Setyembre ngunya na taon. Pon pakasuod man naglilibot na ang mga personahe kan PSA Camarines Sur sa barangay Marupit sa Kamaligan. Nagsikad na kaya ang 2 bulan na population census kan ahensya. Dayman ini pinalampas ni Lorna Bequilio na nasa Metro Manila kan huring nagkondusir ng census. Nasa Maynila po eh. Kauwi lang namin. Uwi na kasi ako dito sa amin. Ang hirap po ng kasi dun, wala akong trabaho.
Taong 2020 kan huring nagkaigwanin population census o POPSEN kung saan nagluwas sa pinakahuring datos kan PSA Camarines Sur na nag-abot sa 2 million ang populasyon sa probinsya kung saan may labi 455,000 household. Ang Camarines Sur man ang ika-11 probinsya sa nasyon na piko-konsiderar como most populous province. Posible pa sabot na madagdagan ang numerong ini sa magiging resulta kan census ngunya na taon. Ang maratipon man na datos ang magiging giyakan gobyerno sa paghamanin mga programa asin pulisiya para sa mga ini. Ang sa pinaka-objective talaga yan is to help the government and ang gobyerno national and local para mahiling niya ano ang pinaka-basic na pangangailangan ng mga tao sa baba. Maduran ang POPSEN asin community-based monitoring system hasta sa Setyembre. Kaya iniin kami na ni ASPE ang publiko na magpartisipar sa census asin itaon tamang impormasyon sa mga enumerator. Pwede mahampang kaya sa 100,000 pesos na multa. Asin pagkakakulong ng sarong taon ang sisay man na di makikipag-kooperar asin mataon din salang impormasyon sa census. Sa irarom kan RA 10625 o ang Philippine Statistical Act of 2013. Kate, sa datos kan PSA sa enterong nasyon may nakadeploy ning nasa 70,000 na mga enumerators. Actually, Kate, sa sunod pakutaan ng taon gigibuhon ining population census o POPSEN, alagad pinagsugo ni Presidente Bongbong Marcos ang pag-update duman sa listahan kan mga benepisyaryo kan gobyerno sa social protection programs kaini. Kate? Jos Mabalos, Chris. Reklamo ngunyan kan pirang mga residente ang kakulanganin signages, reflector signs asin ilaw sa sarong road concreting na pigigibo sa San Isidro Village, Viracatanduanes. Apara kaini pigrereklamo man ang tubig na natitipon sa kanal sa gilid kan dalan. Makalis makaabot sa kaaraman kan barangay ang mga reklamo. Tulos man na ipinaapod ang kontraktor kan proyekto kung saan ang DPWH ang implementing agency sa likod kaini. Sigun sa kontraktor, pigbubugtakan man ninda ininin signages, alagad, pirming pigraraot asin pigkakarawatan kan pirang individual. Alagad pigsyarto kan kontraktor na mabugtak man sindanin ilaw. Tuyong banggi, alagad hagad kan mga ini, ang tabang kan barangay tanganing mabantayan ang lugar. Kasi responsibilidad naman po namin na gawan at bigyan nyo ng para maiwasan nga din yung public. Magpo-provide po kami ulit ng mga signages, bollards, at saka temporary mga lightings. Pinapaalala ko lang na huwag nyo sisirain yung mga signage para walang maaksidente. Saka kung meron man kayong concern na kailangan iparating sa akin, feel free to send me, text me. Nagtitinir na halangkaw na presyo kan krudo saro sa mga nagiging angat sa pagmantinir kan pirang communal irrigation system sa Camarines Sur sigun sa pirang paraoma. Ang mga pigihiling na lakdang kan NIA Region 5 para urog na matabangan ang mga paraoma sa rehiyon. Tinutukan ni Jessica Calino. Naribaya na nin panibago ang nagkaaberyang makina kan mechanical pump irrigation system ni Tatay Armando kan Umbaw Pulpog Bula. Naka-request pa sa indang grupo nin auxiliary kaini hali sa National Irrigation Administration Region 5. Alagad makalihis na matesting ang pagpabulos nin tubig. Saka naman luminaog ang mayor na problema kan grupo. Dumana kami na ubusan nin pundo para ma-maintain so operation. Ngunya na-encounter mi po ito, mahalon sa krudo, indin so ay isip na pig agad mi kadto hababa. So, garo day magmatch. Pigihinguhan naman na maibalik ang operasyon kan irigasyon. Alagad ang hagad nindangon yan, makabali na sinda sa mapondohan para sa pagtransition sa solar pump irrigation system sa masunod na taon. Sigun sa NIA Region 5, kabali naman ini sa proposed 2025 funding. Alagad for finalization pa ang program o pagcosting sa mga kaipuhan kan grupo ninda Tatay Armando. Padagos man ang solar project kan ahensya na obhetong mahali na ang paggamit nin krudo o kuryente na nagkakausa kan pagiging non-functional kan pirang irrigation system. Unti-unti, tulungan natin na makabangon. Pero sabi ko nga, kailangan talaga yung dedication ng leaders. No, dapat makahanap tayo ng mga magagaling na leaders
para yung pag-operation niya sa maintenance, tuloy-tuloy ito. Sa oras na mai-turn over na ang proyekto sa Irrigators Association, responsibilidad na kan grupo ang operation asin maintenance kaini. Sa iraruman kan Free Irrigation Service Act, mayo sindang babayadan sa niya, alagad sa laog kan sa indang asosasyon. Igwaman giraray sindang obligasyon na magkontribuer para sa padagos na operasyon kan sa indang irrigation system. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Good news mga kapuso, nagpapadagos po ang Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan, panalo. Para sa tsansa na manggana nin dakul na mga papremyo, pwede kamong maghulog nin entries sa GMA Regional TV Station sa Dagupan, Bicol, Cebu, asin Cagayan de Oro, asin sa pili ng mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Madurar ini hasta sa August 16, 2024. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB, asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text, magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Pabor ka na dagdagan ng bawi sa alak? Dahil po, dahil. Lalong man lang kaw ang presyo kang alak, dahil na kami kayo makakairinom. Dapat ang bawasan, sir, ang buwis sa krudo. Dahil na? Ano? Bis na kadakol kaming inom mo, dahil nalugod mga kadakol, pero na lang dikit. Sir, nakakapira kita? Depende po sa nagagastos. O yun ka man nabawisan ng alak? Depende sa sitwasyon. Iyo po, medyo ano baga mamahal naman yan, sir. Tapos dahil na mabakal ka pa? Iyo. Tawa dahil na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Camarines Sur National High School, pigbugtakan nanin historical marker como pagrumdum sa kontribusyon kan eskwelahan sa edukasyon sa nakalihis na 122 na taon. Ang detalye, aramunta sa istoryang ini. Sa ika-122 na anibersaryo kan pagkakamukna kan Camarines Sur National High School, piglantad naman ang historical marker sa main Gabaldon Building kan eskwelahan na iyong ginamit na Japanese headquarters kan World War II. Tibibisto man kang Naga City LGU ang kontribusyon kan eskwelahan sa nakalis na sentenaryo pagabot sa dekalidad na edukasyon kan mga nagenyo. As our act of tribute to the storied past of the Camarines Sur National High School, to which this Gabaldon Building has borne witness, we carve upon its walls the historical marker that shall serve as a testament and concrete reminder of its long history in providing the Nagueños and Camarinenses with the opportunity for education. Ang gabos na inagihan sa mga trayumpo kan eskwelahan nakalatag sa Museo de High Schoolano asin responsibilidad subuot kan mga paratukdo sa eskwelahan na mapreserbar ini siring man na maihira sa mga nagaaging henerasyon kan mga estudyante. Yaon po dyan may hiling nito ang samuyang mga ipinagmamalaking graduate sa ka-accomplishment kang kamhay na binabalik-balikan mo po na sa pag-agi kang panahon arog na palang kaniyo ang inagihan na istorya kang kamhay. Ang pagiramdom kan mga inagihan, minaserbi man subot na inspirasyon para sa presenteng henerasyon na urog pang pakarayon ang napuunan kan mga nainot na administrasyon, mga paratukdo asin mga estudyante kan saro sa mga pinakahaloy ng eskwelahan sa Naga City. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Padagos ang monitoring kan Naga City Police Office sa mga posibleng hiro protesta sa syudad sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos sa Hulyo 22.
Kabala sa mga babantayan ang mga lunadan na posibleng gamiton kan mga reliyista na madayo sa ibang lugar. Sigun sa PNP, bako man ining pagbagat sa saindang pagpartisipar sa protesta. Alagad pagsiguro sana sa saindang katuyuhan pati na sa seguridad. Ang pakiulay sa naman kan kapulisan sa may mga planong magrally kung ano ang saindang katuyuhan o mensahe na maawot ipaabot sa gobyerno. Iyusa na ang ilaban sa aldaw kansona asin dai na paghaluan nin ibang agenda. Maalala nyo historically, ang iniwasan natin yung mga smear campaign na nagpipintura dyan sa mga government properties. Yung po nangyayari, yun ang binabantayan. So, last year, may nangyari pero hindi yung mga air grievances lang a matter of 2 hours. Mga kapuso, dai po paglingawan na magdaranin payong huli tapadagos na nakakaapektar sa kamugdakan kan panahon ang duwang weather system sa nasyon. Dai paman pigahali kan pag-asa ang tsansang maging bagyo ang low pressure area na huring nanotaran sa 310 kilometers east-northeast kan Davao City. En kasong maging bagyo, aapudon niya na bagyong Butchoy. Apwera dyan, mapauran ang southwest monsoon o duro sa bagat sa southern Luzon asin Mindanao. Mientras tanto, base sa datos kan Metro Weather, dakulang parte kan Bicol Region ang makaka-eksperyensya nin makukusog na pag-uran ngunya na hapon hasta at siya na banggi. Uuranon man ang dakulang parte kan nasyon, may intense o heavy rains kaya magin andam po sa baha o pagrasay nin daga. Sarong strong motion instrument ang maut na maibugtak kan FIVOX sa banwaan kan Daet Camarines Norte. Ang instrumentong ini ang pigagamit tanganing mai-record ang mga paghiro kan daga urog na tuyong igwang linog. Sa paagi man kan instrumento regular na maipapadara ang mga makukuha kaining datos pasiring sa central office kan FIVOX asin ini ang iluluwas sa publiko. Ang nasambitan ng plano ang nakapalaman sa surat na ipinadara kan FIVOX Central Office sa Daet LGU. Ini como parte kan mas pinakusog na monitoring capability kan ahensya sa paagi kan pagbugtak kan nasambitan ng instrumento sa manlaen-laen na lugar sa Pilipinas na mayo pa kaini. Tulos man na nagkaigwanin resolusyon ang Sangguniang Bayan na nagtataunin poder sa alkalde na magkaigwanin MOA sa FIVOX tanganing dagos na maitao ang nasambitan ng instrumento asin iba pang kasunduan. Siyam na oras na brownout ang mamamatean sa pirang lugar sa Naga City, asin Camarines Sur sa aga Hulyo 17. Mapuun ini alas 9 nin aga hasta alas 6 nin banggi. Apektado kaini ang pirang lugar sa Del Rosario, Cararayan, San Rafael, San Isidro, Carolina, Panikwason, asin Pacol, Naga City. Mantang apektado man ang Barangay Karangkang sa Magaraw. Ang nasambitan ng power interruption magiging resulta kan relocation of pole, clearing asin line maintenance kan Kasureco 2. Day nagpahuri ang mga PWD entrepreneur wannabe sa syudad ni Naga. Tampok kaya sa trade fair ang manlaen-laen na produkto na gibo mismo kan mga ini puun sa kakanon siring kan desserts at tsara hasta sa mga bracelet asin dried flowers. Gibo ini kan mga may kakundian sa syudad na miyembro kan PWD Vendors Association. Obheto kaini na mai-showcase ang piguorgulyong produkto na gibo kan nasambitan ng grupo. Ang aktibidad parte kan month-long celebration kan PWD month ngunyan na Hulyo.
Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.